Ay, magandang hapon. Ang ating pag-usapan ngayon ay si Sara Diskaya. Langhiya. Ina mo, matindi. Super yaman pala. Yaman na nanggaling sa dugo ng Pilipino. Hindi siya public official, pero mas corrupt pa siya sa mga public official. Ito, ipakita ko muna sa inyo ang itong nangyari na inspection ni Bongbong Marcos kung saan ang trabaho ni Sara Diskaya ay iniwan niya. Ibig sabihin po, 96 million po mahigit dalawa ito ang kanyang proyekto na ang ibig namang sabihin po ay kahit sabihin natin ay 50% lang ang kinita niya, so 45 million. So iyan po ang nakikita natin. So langga, sobrang hindi lang pala. Ito, makinig ka, tingnan mo. Ang banat ko kay dumating si Bongbong. Salamat ako kay Bongbong at yan ang ginawa niya. Kahit anti-Bongbong ako, palakpakan ko siya. Sa kanyang ginagawa na aktual niya na ngayon tinitingnan. Kahit siya may kasalanan dyan. Sobrang dami sa 40. Cadillac, Lincoln, Rolls Royce. Grabe. Ay, pakita ko mamaya sa inyo yung kanyang mga sasakyan. Video. Hindi video. Hindi, walang problema. So, yan Paano kayo yumaman? Tanong ako sa kanya. Abogado ako, natanggalan pa ko lisensya, pero siya yumaman siya. Paano kayo yumaman? Tanong natin kay Angelo. Angelo, paano kayo yumaman? May dalawang Rolls Royce, may Cadillac pa. Yan si pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin St. Timothy kay Sara Diskaya yan. Kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ang katotohanan, under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging tapos lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. So makita mo i-fast forward natin. Taon na kaming nagdurusa. Yun lang ang hihilingin ko na masolusyonan hanggat maaga. Kasi kung sa susunod na taon ulit, baha pa rin ang titikman namin. Kaya, Pangulo, tulungan nyo kami. Huwag na sa matanda, hindi bali na matanda na yung mga bata ang kawawa. Minsan, naglalakad dito sa karsada, madulas, nadadapa. Panahon, ngayon lang po napuntahan ng Pangulo ang aming bayan at isa po napili ang aming barangay. Sana nga po masolusyonan ni Pangulo yung aming kahilingan na
yung riprap po ay magtuloy-tuloy na. Dito po sa kalsada hanggang dito po. Pag Tingnan nyo. Ito yung riprap na ginawa ni Sara Diskaya. May obligasyon pa siya na magtanggal ng mga dumi. Hindi na tinanggal, naging isla na Hindi lang yan water lily. Mga damo. Grabe. Ibig lang mo sabihin po, naningin siya na 96 million sa isang proyekto. Kita mo sira-sira ang mga dike na ginawa niyo. Naningin siya ng 96 million sa isang proyekto na hindi man lang niya tinapos, hindi man lang ginawa. Patingin-tingin pa si Fernando, Mayor Dan Fernando na gobernador. Yung relo niya, Daytona Rolex. Ang gobernador dito wala rin ginagawa. Dapat ini-inspect niya para masita niya gawa ng mga trapan ng mga kontraktor. Ayan, na galit si BBM. So yan, after that, makita nyo na ngayon, sino ba talaga si Sara Diskaya? Ipapakita ko sa inyo kung gaano katindi ang yaman nito. Sino ba si Sara Diskaya? Si Sara Diskaya po ay isang napakakurap na tao ito. Wala namang ibang ibig sabihin nito kung paano siya yumaman. Ipakita ko sa inyo yung yaman niya. Ito. Ito ata yung mga sasakyan niya. Okay Ito po ang resulta ng kanyang yaman. Yaman na nanggaling sa dugo ng Pilipino. Yaman na nanggaling sa pangungurakot sa mga proyekto. At mga pangungurakot sa proyekto po yan ay nagdudulot niyan ng maraming pera sa kanya. Sigurado ako na may kakutsaba ito. Hindi lang mga congressmen. May malaki pa sa congressman na kakutsaba ito. At bakit nakakupo siya napakaraming kontrata? Ito po siya. Tingnan natin. Wala na ako nakita na kasing kurap ng tao ng kontraktor na ito. Ito po. Pakinggan nyo po. St. Gerard Construction. Yan. Kita mo ang bahay niya, mansion niya. Yan po ang mansion niya. Saan ba nanggaling ang mansion niya? Huwag mo sabihin na nanggaling sa kanyang talino at pawis sa kung ano man. Kita mo, hindi basta-basta. Wala, kahit sabihin mo kalahating bilyon Ngayong ng araw na bahay. ito ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap. Lumaki sa hirap. Paano magiging inspiring yan? Lumaki sa hirap tapos ganon. Corruption na galing yan. Pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga Paano naging matagumpay negosyo sa pamamagitan ng panunuhol? Kwento dito, kwento ron? Pakipagkutsaban? milyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Mapaparod niyo po mamaya yan. Hindi mo naman ikikwento, Julius, ang paano nagawa Ang pinakita mo lang, ang nagawa na lang, hindi yung paano ginawa nila. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Okay na yan. Huwag naman. Ano karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga. Kasi Grabe. dami. Pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa Yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white
Cadillac black. white. Black. Ito yung Terno. sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan, 20, Basta, oh, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator, White and black. ito yung una nabili namin. Tapos yung, yung black pa lang una nabili namin. Tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and Oh, white. Black and wow. white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, Wow, ano na-search to? ko. Grand Wagoneer, parang jeep. Oh. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing dito. saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American Yes. car. Yes, it's an American car. Oh. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, Ah, yung Suburban, sa'yo. dito na yan, local ko na nabilit Local yan. na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here Yan naman, ang malaki, mga kinurako. mga pick-up tong dalawang to. Ah, Natuwa naman kasi ako sa kanya, lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. oo. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng Wow. suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Wala. Pilipinas. And the color Grabe. red itself. Kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then, the Proud Toyota baka sila eh. Sequoia. Tama ka, Paulo. Paula This is Vicente the TRD Pro. Mhm. So, more sports, tapos ito yung Saan ba capstone, manggaling yung yan? high-end niya. Ah, High-end version. And then, ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace. F-Pace na Jaguar. 40 Jaguar sakyan niya. naman to. Yes. Ang mga unang sasakyan namin to. Anong pinakalagi nyo nagagamit ng sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Di Ay, tayo. dito pala. Yan. Yung Rolls Ito Royce. parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, Ayan. isa sa pinakauna namin na ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes. Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Yo, Ito Volvo. yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, Parang- hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Kahit Yes. paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Oo. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Range Oo. Rover. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Oo. Pwede Yan. Ito bago na. The Evoque. Ah, Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. oo. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Oo. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Mhm. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, oo. Oo. Ito yung mas malaki version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. Oo The nga, higher no? end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Oo. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Land Mga luma Cruiser. na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati Yan. kang artista. Hindi. Muntik na maging Oh, artista. yes. Ito So, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Grabe ah. Ito, Pakitingnan niyo mga Mercedes. sasakyan Ito yung- ni Benz Tara, GLE. Vizcaya. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz.
Oo. Galing Wala sa Mercedes pawis sa Benz. tugo natin yan. The blue one. Galing sa mga Tapos buwis ito yung natin. X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganun likod X7 yan siya. X7. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Saka Kasya. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Grabe Tapos we have manala, yung no? Sprinter. Galing manala. Isang artista Grabe. van din siya. Oo, Ano, Yun. Miss talaga. Pink, ganda. Showbiz na showbiz. Oo. Artista Oh, ba yun na kasi naman? Esteban. Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Puro mga Hindi- ano eh, mga Grabe. lalaki eh, di ba? Hindi na namin Sobrang maramdaman yaman kasi na ito. paiba-iba nga ng sasakyan. Kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the galing na ito sa Gladiator. dugo This is my son's ng tao, car ng birthday gift Pilipino. namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin ano Ang ng anak medyo pa nila parang ang Porsche sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of na talagang gamit na gamit namin to. This is the Mercedes. G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay to nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag Galing sa natin Nakaw yung mga to. bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag sulat or gawa ng homework May habang nasa table loob. na siya, no? Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. Grabe. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. wine. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman red and black. Ang ganda interior, rin, yes. O yan. Bentley. So ito, sorry. Oo. Yan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung, bakit hindi mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Oh. Pag ano, so kasi, para may projector siya. Oh. Yes. Ipo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya na gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Oh, yan. May laban kayo dyan? Oo. Para kang Yan. nasa ano. Mga reasons, pag may kakaiba, yun yung Oh, yun naman nag-attract yun yung sa'yo, gusto- no? Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. And then we have the Maybach. Oo. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate color niya, ganda, oh. Yes. Ayun. Ano siya, two-tone. Oo. Oo. So, ito, maganda din to. Grabe, And then, grabe, of course, grabe. Yung latest, Your favorite. yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Grabe, Yes. Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit binili. lang sa loob. Malaki-malaki siya. Oo. Kasi parang For comfort siya eh. kasi malawak Yes. yung pakikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Grabe, Hermes orange. Wow. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano tuwa to? siya sa payong. Ayan.
Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Yan. So Ganda ito na. yung payong niya. So, tig-isang payong yan. Kung may baha, Yes, on mapayong both ka. sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong Tignan siya. natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Nakakasuka Laki ng na leg room. kayamanan. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito, features nitong ano, kulinan. Magkano naman yung ganyan? Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung gandang kotse, kanino yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito, parang part of our resume. Kumbaga sa pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya abilidad ka parang magkakaw. pag bumili ka ng lang naman yan. Pero Nagbabayad ba kayo ng especially buwis? with these Tama? cars, yung ganito, itong dalawa, ito. Alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saan ka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Yeah, sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Yes, sila. Diskaya. Tingnan Welcome nyo, to my vlog. kwento ng buhay niya. Napaka-inspire ng kwento ng buhay nyo. I'm sure maraming Pero ma-inspire sa sa ating sunod na natin, kwentuhan ngayong araw na ibabanatan ito. yan. Susunod. Nagsimula tayo, hindi naman kayo well off. Sa when you sunod na started. natin mababanatan yan. Ito muna, ang pinakita ko lang muna, ito kung gaano na sila kayaman ngayon. At galing po yan sa mga proyekto na hindi tinapos. Mga proyekto na niluloko lamang nila ang pamahalaan at nakasingil sila ng malaki. Gaya ng proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Iniwan na hindi may dredging, hindi malang dinredge. Ang mga dike na ginagawa, napakanipis. Sabi ni Bongbong Marcos, ganito lang kape, mga 3 inches to 4 inches, at 1, 2, mga 2 inches, 3 inches lang ang kapal ng semento. Kaya, taano rin talaga ng tubig, wasakin ng tubig. Kaya, walang silbi yung mga dike na ginagawa ninyo. So, dahil doon ang dami nyong pinahirapang mga Pilipino, hindi lamang sa pagnanakaw, kundi pagbibigay, pagdudulot ng hirap sa mga Pilipino na nakatira sa mga bahay diyan sa Kalumpit, Bulacan na 8 buwan na puno ng tubig ang kanilang bahay. Paano pa sila maka-ebs diyan? Paano sila makaihi? Paano sila makatulog na laging may tubig sa ilalim ng kanilang mga kama? Paano sila makaligo? Alaga naman magdadive sila sa mga tubig na ang daming yelo sa marine dyan. Siyempre, kapwa nila tao, kapitbahay, saan sila i-evac? Lulutang-lutang ngayon dyan yung mga yelo sa marine. Grabe itong mag-asawa na kurakot ito, kawatan talaga ito. Kailangan akong kalusin ito, di ba, Alan Yao? Kailangan ng panagutan yan, i-sequester dapat. Tama po, ill-gotten will po ito lahat. Charlie Whiskey, anong gagawin natin? Mga kontrata nila, kuno sa garansya nila sa kontrata na kuha. Ito po ay isang katibayan na masasabihin mo na ang pangungontrata ay isang napakaruming trabaho. Ang kanilang kaluluwa ay binibenta na sa kanilang sa impyerno. So, sobra pa kay Napoles ito, Victoria Sobra pa kay Napoles. Paulo Vicente Villegas, Julius hindi nakaka-inspire. Mali si Julius Babaw. Bakit nakaka-inspire? O baka naman ibig sabihin ni Julius ay kabaliktaran. So, alam niyo, kailangan mapapanagutan yan. I-sequester lahat yan. Ito si Charlie Whiskey. Bakit kasalanan nilang baha? Ngayon, anong ginawa nila? Yung pagbaha na iniwan lang trabaho ko pero hindi naman na perfect, hindi naman natapos.
Oh. Si Noel Maninang, yaman, parang pambili lang, parang nagbili lang ng hopya ang mga ito. Tama ba? Mercy Narbasa Suzuki. Buti pa siya, dami niyang sasakyan. Pero saan kaya galing ang mga perang pinagbibili niyan? Sabi naman ni Mercy yan, sabi ni Alan niya uli, gahaman sa kasakiman. Alma Dision Dilenya, super nice. Grabe, grabe. No. Sino pang ibang sabi dito? Hinahanap ba ni Ted Pilon ito? Boogie Book, puro signature, hindi to European brand, puro American brand except sa sa Mercedes-Benz. Guillermo Manalang, grabe ang yaman na galing sa flood control. Regine Ford, Napolis 2.0, Francis Ann, sana mapanagot kayo sa kasakiman ninyo. Sa perang bayan ng kaligayahan ninyo, mapunta kayo sa kulungan. Helen Bagyo, gawing bangka ang mga kotse para magamit ng mga biktima sa baha. Paulo Vicente Villegas, proud pa kayo, mga hype kayo, mga hayop kayo, hype lang sinabi. Kaya habang binabaha ang mga kapwa Pilipino nyo, kayo puro luho at pangarap sa buhay. Yan po ang ating nakikita sa ngayon. So ano ngayon ang gagawin natin? Ladies and gentlemen, anong suggestion ninyo? Anong gagawin natin? Mag-imbestiga pa tayo ng malalim. So Mary Jean Enriquez, cars pa lang yan hindi pa kasama ang mga ibang property. Denby Ilacion, good afternoon. Sir Toto, Tirador, Kausing, Tiradorin natin, narinig ko kanina sa sinabi niya, meron silang farm sa Batangas. Titingnan natin, hanapin natin yon. Kung paano gagawa natin ang paraan, let us do it in a manner na magbabayad sila sa Pilipino sa baha na dinulot nila na nagpapahirap sa mga Pilipino at nagpatay sa ibang mga Pilipino dahil sa baha. Charlie Whiskey, bakit hindi DPWH ang merong kasalanan? Sila gumawa ng lahat. Ang DPWH kung gumawa niya ng diskarte, hindi sana nangyari ito. Pero sinamantala naman nila dahil hindi nagbabantay ang DPWH, binigyan nila ng pera ang DPWH para kumita sila ng ganun. Sila may kontrata din yan sa Miss Ok, Miss Occidental, nung imbestiga ni Marcoleta dati. Grabe. Andam kayo kay Marcoleta. So hanggang dyan muna ngayon. So mag-out muna ako at may ipipresenta ko sa inyo ipresenta ko sa inyo kung paano nagsimula sa galing sa mahirap itong mag-asawa.